Current Affairs, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Isang masaganang Lunes ng umaga po sa inyong lahat, aming mga kapamilya. Simula na naman ngayon po ng panibagong linggo at syempre hahataw na naman ng inyong kapamilyang kumikitang kabuhayan ng iba't ibang ideya para kayo po ay gabayan sa inyong pagpasok sa negosyo. Importante pong makapili ng negosyong babagay sa inyo, kaya tumutok lamang po kayo sa amin dito araw-araw. Kaya't simulan na po natin ang napakasaganang araw na ito. Ako po si Angela Calina. Welcome po sa Kumikita ang Kabuhayan. Ngayong umaga, ang walang gastos na hydroponics in a snap. Industriya ng paggawa ng kaldero. Malakas nga ba ang kita? Pagkatapos ng dinaan ng hirap, matitikman na ang sarap ng hopya. At ang katas ng pagtatanim ng pakwan. Tunghay ang lahat, dito lang syempre sa number 1 sa kabuhayan. Nasa negosyo ng pagugulay ang gumagamit ng makabagong sistemang kilala sa tawag na hydroponics. Pero dahil nga mamahalin ang sistema, nag-isip ng panibagong bersyon nito ang Institute of Plant Breeding ng UP Los Baños. We thought of developing yung low cost. So ito yung na-develop namin, yung SNAP Hydroponics. Yung SNAP meaning Simple Nutrient Addition Program for Hydroponics. It means na hindi kayo masyadong burdened with managing yung hydroponic system nyo. Low cost ang SNAP Hydroponics. Lalo't 90% ng materyales na gamit dito ay puro recycled. Kaya naman, kung nasa urban area ka at walang lugar na mapagtatamnan, maglaan lamang ng maliit na espasyo sa iyong bakuran. Nasisigurong sapat ang matatanggap na supply ng hangin at init ng araw ng pananim. Darito ngayon yung mga kailangan natin para makapag-SNAP hydroponics tayo. Kailangan natin ng styrofoam box, yung mga lalagyan ng ubas, itong coir dust, kusot na galing sa bunot ng niyog, itong tinatawag naming SNAP fertilizer na ating gagawing fertilizer para mabuhay yung ating halaman. Kailangan din natin ng styrofoam caps para karamihan dito ay nare-recycle natin. Of course, kailangan natin yung seedling box para doon natin muna patutubuin yung ating mga seeds. Tubig para pagtitimpla ng solusyon natin. Sa pagkakataong ito, kung lettuce ang itatanim sa pamamagitan ng hydroponics, magiging kapansin-pansin ang pinagkaiba nito kung itatanim lamang sa tradisyonal na pamamaraan. Mas mabilis ng ilang linggo ang paglaki ng mga lettuce dahil sa SNAP Hydroponics. Ipapakita kung paano ililipat ang seedling. Ang tawag namin diyan ay pricking. So, bawat isang cup, isang seedling lang po. Tapos, yung styrofoam cups po, dapat may butas yung ilalim, yung puwit. Or pwede ding lagyan natin ng hiwa-hiwa dito sa gilid para daanan po ng solusyon at saka ng lumalaking humahabang ugat ng vegetables. So ito pong styrofoam box ay bubutasan natin na kasing laki po ng cup. Kasing laki para siya ang magdadala sa cup na to. Maglalagay naman ng tubig na hinaluan ng concentrated fertilizer sa styro box na pagpapatungan ng mga pananim. May sariling SNAP fertilizer ang ITB. Piso lamang kada litro ang halaga nito. At sa bawat tanim na nasa styro cup, 2 litro lamang ang gugugulin. Kaya pumapatak na 10 piso lamang ang halaga ng tubig sa 5 pananim na nasa isang set ng SNAP Hydroponics. Tapos, ilagay na natin yung ating na-i-prick na mga seedlings. Oras to.
At kung pagsasama-samahin ang gastos, hindi lalagpas sa 50 pesos ang planting cost. Kailangan lang na nakalubog yung puwitan ng baso sa solusyon para hindi siya matutuyo. Yun lang po at hintayin na lang yung lumaki yung halaman hanggang sa harvestin po ninyo. Hindi po ba napakadali? Maigpit lamang pong paalala ng IPB na pakaingatan ang inyong pananim. Partikular na ang mga lettuce na gaya nito mula sa sobrang init ng araw. Maaari kasi itong makasunog sa dahon ng gulay na gaya nito. Makatutulong na panangga ng sinag ng araw ang garden net. Itong type ng snap hydroponics, ang maganda dito ay sometimes tinatawag namin itong set and forget. Hindi na kami nagdidilig dito. Kung sa conventional na pagtatanim yan, araw-araw didiligin nyo siya. So kung titingnan nyo yung sinabi ko kanina na 2 liters of water lang, imposible kayong makapagpatubo ng ganitong kalaki, nagagamit lang ng 2 litro doon sa lupa. Nais ng IPB na makapagbukas ng alternatibong pagkakataon sa mga nagnanais makapagtanim sa tulong ng hydroponics. Sa murang paraan lang. Kasabay ng pag-asang mula rito ay uusbong ang potensyal na negosyong marami ang makikinabang. Ang watermelon o pakwan ay isang ideal health snack dahil na rin sa wala itong fats at kolesterol. Mayaman pa ito sa fiber, vitamins A at C at potassium. Kakalampagin kayo ng dagdag kita sa kaldero ng masa. Susunod na, Mga kababayan, mas maraming late-breaking news, drama, comedy, Pinoy movies, Philippine sites, OPM hits at radyo balita sa TFC Direct. Ide-demonstrate ng inyong TFC Direct dealer kung paano kayo makakakuha nito. Magkita-kita po tayo! Pasyalan natin ang iba't ibang lugar sa mundo kasama ang ating kababayan mula sa Saudi Arabia. Tiyak na nag-enjoy si Amli Anipse sa mga naggagandahang lugar na ito. Kayo rin mga kapamilya, biyahin na at i-share ang inyong mga kwento dito sa Sojourn. Nang magsimula ang paggawa ng aluminum na kaldero sa ating bansa. Ngunit unti-unti na itong nawawala. Kaya naman isang kumpanya ang binuo sa Antipolo para buhayin ang industriyang ito. Panoorin natin. Ito ang tinatawag na kaldero ng masa. Pura at kapaki-pakinabang sa nakakarami. Pero alam niyo bang may pagbabadyang hindi na magiging pangmasa ang presyo nito? Ang Nation Aluminum Products Corporation ay isa sa humigit kumulang na 50 small-scale manufacturers ng pangmasang kaldero sa bansa. Itinatag ito noong taong 1968 ng magkapatid na Ferrer, kung saan formal itong naging korporasyon noong 1979. Ayon kay Attorney Adilberto Ferrer, ang General Manager ng Nation Aluminum Products Corporation. Dekada 70 nang mag-boom ang industriya ng paggawa ng kaldero dito sa Pilipinas. Alam po ninyo, noong panahon ng ang namumuno ng ating bansa ay mga sa panguluhan Pangulong Marcos na kung saan ay medyo mahigpit tayo sa pagpapasok ng mga
mga produktong banyaga, at saka yung mga paglalabas ng mga raw materials natin sa ating bansa, wala hong problema ng mga panahon na yun eh. Ang sino man pumasok sa ganitong negosyo, talaga sigurado akong aangat. Kikita ka ng mga 20 to 25% ang kikitain mo eh. Doon sa ipupuhunan mo everyday. Noong mga panahon daw na yon, napakabilis bawiin ang puhunan sa ganitong negosyo. Paano'y mabibili pa sa murang halaga ang aluminum scraps na nagsisilbing buhay ng naturang negosyo? Ang amin pong raw materials ay nagmumula po dito sa mga junk shop na makikita natin dyan sa paligid. Sila po yung mga nag-iipon ng mga bakal, mga aluminyo, mga tanso, mga stainless na scrap. Ang sa amin pong ginagamit ay yung aluminum lamang ang kinukuha namin sa kanila. Itong aluminum na ito ay dadaan po sa proseso ng pagtunaw. Ito po ay ilalagay doon sa tinatawag nating furnace, yung tunawan mismo ng aluminyo. At pag ito na po ay natunaw, ito po ay ibubuhos natin doon sa molding, doon sa nakamolding na lupa na kasama yung pulmahan. Pag naibuhos na po ito, magiging kaldero na po ito. Pero dadaan pa po ito sa sistema ng finishing department. At doon nga sa finishing department, doon na po natin pinagaganda, pinakikinis, at tinitingnan natin na ito'y walang butas, walang sira, bago po natin ito ilagay sa warehouse for shipment. Pero bagamat pangmasang maituturing ang kanilang mga produkto, hindi naman daw nangangahulugang mahinang klase ang kanilang mga lutuan. Doon po kumisa ng maling notion ng ating mga mamimili na kapag pangmasa, mahina ang itsura ng produkto, mahina ang quality. Pero as far as yung nation na produkto, sinisikap namin na kaya namin sinasabing yan ay pangmasa sapagkat yan ang kayang-kayang bilhin ng mga maliliit na tao na magagamit nila na matibay, maayos at talagang maaasahan natin na hindi basta-basta nasisira. Pero paano kung sumobra na ang taas ng raw materials? May tuturing pa kayang pangmasa ang kanilang mga kaldero? Ito ngayon ang suliraning kinakaharap ng industriya. Ang naging hadlang sa amin ngayon, sa kasalukuyan, yung walang habas na paglalabas ng mga aluminum scrap na siya naming inaasahan na maging raw materials. Ito po ngayon ay ini-export na sa iba't ibang bansa, kung kaya't ang presyo po ng aluminum scrap ngayon ay tumaas ng humigit kumulang sa 125%. Nung year, natatanda ko, nung year 1999, nagkakahalaga lamang ang 1 kilo ng 27 to 30 pesos per kilo. Ngayon po, umaabot na po sa average na 75 pesos per kilo. Dahil sa naturang issue, wala raw naisip na alternatibo ang mga manufacturers ng kaldero, kundi itaas na rin ng mahigit 100% ang presyo ng kanilang produkto. Ang problema, bukod sa panggigit sa masa, sila mismo ay apektado dahil magiging mas mura pa ngayon ang mga produktong banyaga. Bagay na maaring maging dahilan ng pagkamatay ng naturang industriya. Kaya naman nananawagan ang mga negosyante ng aluminum manufacturing business na sana'y magkaroon ng regulasyon sa pag-export ng aluminum scraps. Ang isa sa mga regulative measure na aming ipinapakiusap sa kanila, bakit hindi natin i-tax ang mga ito? Sapagkat alam namin na ang paglalabas nitong mga scrap na ito, anumang metal na nilalabas dito, ito ay tax-free. Walang pakinabang ang gobyerno dito. Samantalang kami, pag kami nag-import ng aluminyo, sinasalubong agad kami ng customs duties. Tapos papatungan pa kami ng value-added tax. Sa mga pagkakataong tulad nito, higit pa daw sa sipag at syaga ang kakailanganin ng mga negosyante sa naturang industriya. Ng butter o mantikilya ay mula pa noong mga 1300s o panahon ng Middle Ages. Ito ay kinukulayan sa pamamagitan ng marigold flowers. Ano mang flavor ang gusto mo,
meron na sa paboritong hopya mo. Tikman sa aming pagbabalik. Magkakasubukan na! Sa katawan mo, mauubos ang bala ko! Aksyong kakaiba talaga! Sino ang matitira? Isa! Dalawa! Tatlo! Ano ba sa'yo? Baka! Quezon Avenue! Nakanta ang tawa dito! Okay. Uy, tumawag kasama long distance. Urgent daw. Dahil ang tawag ng loved ones mo ay sadyang mahalaga. It's good to know you can call anytime, anywhere. Hello? Tumawag daw kuya mo kanina. Ate, umalis po. Tatawag na lang ako mamaya. With Sarimanok One rechargeable phone card, 24/7 convenience. May tumawag ba sa akin? Wala Kay daling mag-load ng minutes, just call the customer hotline anytime, anywhere. Sorry, Manok 1. Yes, ma'am. Ilang minutes po ilo-load nyo? Ang aga mo ata. Hello, pa? Tumawag ka raw? Oo, may gusto ko mausap sa'yo. First word niya yan. Para sa mga tawag na you can't afford to miss, Baby, miss ka na ni Mami. may Sarimanok One 24/7 convenience. Yeah, 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 yeah. Kapag ikaw ay napadpad ng Binondo at hopya ang hanap mo, tiyak na ang NB10 hopya ng pamilya ni Jerry Chua ang ituturo sa'yo. Mga kapamilya, tapos na po ang celebration ng Chinese New Year. Pero ang inyong barkadas kumikitang kabuhayan ay sinadya po ang Binondo Manila para magbigay sa inyo ng isang napakasarap na feature ukol sa napakasarap at napakasikat na NB10 flavored hopya. At kasama po mismo natin ngayon ang innovator ng nasabing napakasarap na hopya, si Mr. Jerry Chua. Sir, kamusta po kayo? Maraming salamat po sa inyong pag-welcome sa amin dito sa inyong tindahan. Flavored hopya, napaka-popular. Nagsimula lamang po sa ube. Paano niyo po ginawa ito? Ito yung nag-umpisa ito nung kami ng mahirap kami, may financial problem, no? Pag tag-summer, pupunta ako sa supermarket. Katanong ko, ano ba yung malakas na ice cream ninyo? Sabi niya, uy, siyempre yung ube. Bigla na dumating sa isip ko na, ba't di ako gumawa ng hopyang ube? Dagdag pa ni Jerry, maraming hirap ang pinagdaanan nila noon. Hindi niya nakakalimutan ang mga sandaling namamaniklood siya sa manager ng bangko. 21 years ago, may financial problem kami. Araw-araw, nagbabounce yung cheque namin. Doon mo lang makilala kung sino yung mga kaibigan, yung sino talagang hindi kaibigan. Pero kahit pa paano naman, pag may sipag at tiyaga, nalulusutan natin yan. At importante, gumawa ng kabutihan sa kapwa. Ang pangyayaring yun daw ang pinaguhusan niya ng lakas ng loob upang umasenso. Sabi ni Jerry, mahilig siyang mag-volunteer kahit pa ng kabataan niya. At naging instrumento din ang programa sa TV ng kapamilyang si Cory Quirino noon sa tinatamasa niyang tagumpay ngayon. Kaya sabi ko noon, kumita kami ng pera. Kung kumita na kami, unang gagawin ko, magdodonate ako ng fire trucks. Mula sa matigas na hopya, naipakilala niya ang iba't ibang flavors nito, tulad ng ube, cheese, langka, pinya at marami pang iba. At hindi lang sa bansa kinatatakaman ito, ha? Sadyang napaka-popular ng NB10 hopya at mga kababayan, hindi lamang yan sa buong Pilipinas ha, dahil ang NB10 hopya po ay dinadala na rin sa ibang bansa sa pamamagitan na rin ng ating mga kababayan doon. Kasama po natin si Sir Jun Eusebio na taga San Diego, California. Nagbabakasyon dito pero Sir, ba't nasa NB10 ka sa araw na ito? Ito, namili 3 bagga ng hopya para dalhin sa San Diego. Ayun, ano po ba ang kaibahan ng NB10 hopya? Ba't po gusto nyo and dinadala nyo pa po sa ibang bansa? Basta, masarap yung hopya nila. Kakaiba yung lasa. Naniniwala si Jerry sa magandang karma. Kaya naman, taas noon niyang ipinagmamalaki na firefighter volunteer pa rin siya hanggang ngayon. Sa katunayan, nakagawa siya ng espesyal na software para sa inilunsad nilang programa na Text Fire.
Payo niya sa mga baguhan sa negosyo. Magasik daw ng kabutihan at tiyak na magandang buhay ang iyong aanihin. Kahit konti lang kinikita, okay lang. Basta marami yan at long term. Ayan, di baling konti-konti, basta lagi-lagi naman. Yes. Ayan sir, alam niyo po, napaka-inspiring po ng inyong kwento at kahit po yung mga hindi po narinig ng ating mga kababayan, talaga naman kanina pa po namin talagang iniisip na magandang prinsipyo po, hindi lamang sa negosyo, kundi sa buhay. Kaya sir, maraming salamat po ulit at congratulations Thank you very po much. sa lahat po ng inyong success at talaga naman po well-deserved. Isang ehemplo ng voluntarismo si Jerry Chua. Isang matamis na tagumpay naman ang balik nito sa kanya. Ang hopya ng NB10 na itinuturing niyang isang tropeo ng tagumpay na maaring kapulutan ng aral para sa inaasam na ginhawa sa buhay. Ang oil ng buto ng parsley o kinshay ay ginagamit na sangkap sa paggawa ng shampoo, sabon at pabangong panlalaki. Iba't ibang masarap na variety ng watermelon. Ating pag-aaralan. Saglit lang sa pagbabalik ng kumikita.